Okay, so para sa ating pag-aaral ngayon, sisid tayo sa Mateo chapter 16. Isa tong napakahalagang chapter, alam nyo ba? Kasi dito talaga mabubunyag kung sino si Jesus, yung tunay niyang pagkatao bilang Haring Mesiyas, at kung gaano ka-shocking at kaiba sa inaasahan yung plano para sa kaharian niya. At sa gitna ng lahat ng yan, may isang tanong na binato si Jesus. Isang tanong na para bang binago ang lahat. Hindi lang para sa mga alagad niya noon, kundi para sa bawat isa sa atin ngayon. Para sa inyo, sino ako? Tara, balikan natin kung paano nagsimula ang lahat. So sa unang bahagi, makikita natin yung context. Yung panahon na to puno ng mga tanong, mga palatandaan, pero grabe rin yung kalituhan. Halos lahat may teorya kung sino si Jesus, pero halos lahat sila mali. Unang-una, yung mga religious leaders, yung mga Pariseo at Saduceo, anong gusto nila? Gusto nila ng show, isang malupit na sign mula sa langit. Yung tipo ng milagro na political, world-changing, gusto nilang patunayan ni Jesus na siya yung liberator na magpapabagsak sa Roma. Pero iba yung ibinibigay ni Jesus. At yung sagot ni Jesus dito, ang tindi. Para niya silang sinabihang "Uy, ang galing niyong mag-weather forecast ha. Alam niyo kung uulan o aaraw. Pero yung plano ng Diyos na nangyayari na mismo sa harapan niyo, hindi niyo makita." Dito pa lang, kitang-kita na yung disconnect sa pagitan ng kaalaman sa mundo at ng espiritual na pangunawa. At alam nyo, hindi lang yung mga religious leaders yung nalilito. Maging yung sariling mga disipulo ni Jesus, medyo wala rin sa tono. Nung binigyan sila ni Jesus ng isang napakalalim na babala, ang una nilang naisip, "Nako, baka nakalimutan natin magdala ng baon." Dito natin makikita kung gaano kadali na ma-miss yung mas malalim na mensahe kapag nakafocus tayo sa mga maliliit na bagay. So ano ba talaga yung lebadura o yeast na tinutukoy ni Jesus? Well, hindi ito literal na tinapay. Ang punto niya, parang lebadura. Kahit konti lang ang ilagay mo sa masa, kumakalat yan at nagpapaalsa sa buong tinapay. Ganon din daw yung mga turo ng mga Pariseo at Saduceo. Parang lason. Kahit unti-unti, kumakalat at sinisira yung buong sistema. At dito na tayo papasok sa ikalawang bahagi. Matapos ang lahat ng kalituhan, lahat ng maling akala, darating na yung moment of truth, yung tanong na babago sa takbo ng lahat. Tapos yung setting, grabe tong pinili ni Jesus na lugar. Dinala niya sila sa Caesarea Philippos. At para bigyan ko kayo ng idea, yung lugar na to, parang ito yung headquarters ng pagan worship noong panahon nila. Puno ng mga templo para sa mga Diyos ng Roma. Sa gitna mismo ng teritoryo ng kalaban, doon niya piniling itanong ang pinakamahalagang tanong sa kasaysayan. So, nag-survey muna si Jesus. Parang, okay guys, anong chismis, anong sabi-sabi ng mga tao tungkol sa akin? At sumagot naman yung mga disipulo. May nagsasabing siya si Juan Bautista na nabuhay ulit, si Elias, si Jeremias, puro mga bigating propeta. Magagandang hula, pero lahat yon mali. At dito na biglang umeksena si Simon Pedro. Sa isang iglap, tinapos niya lahat ng hula-hula. Sabi niya, "Kayo ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay." Boom! Hindi lang propeta, hindi lang guro, siya ang haring hinihintay. Ang anak mismo ng buhay na Diyos. Ito yung kauna-unahang pagkakataon na idineklara ng isang alagad yung tunay at banal na pagkakakilanlan ni Jesus. At ang ganda ng sagot ni Jesus dito kasi may wordplay, may laro sa mga salita. Sabi niya, "Ikaw si Pedro," na sa Greek, Petros. Ibig sabihin ay isang bato o a single stone. Tapos, sabi niya, at sa ibabaw ng Petra na ito, na ang ibig sabihin naman ay isang napakalaking bato o bedrock, itatayo ko ang aking iglesia. So ang pundasyon ng simbahan ay hindi si Pedro bilang tao, kundi yung revelasyon na galing sa Diyos na tinanggap at sinabi niya, na si Jesus ang Mesiyas. Dito na tayo sa ikatlong bahagi, ang twist. Dahil ngayong, alam na natin kung sino ang hari, yung susunod niyang sasabihan tungkol sa misyon niya, ito yung gugulat sa lahat. Pagkatapos ng malaking revelasyon na yon, biglang nag-iba yung direksyon. Mula sa puntong to, lahat ng sinasabi at ginagawa ni Jesus, iisa na lang ang tinuturo, Jerusalem. Pero hindi para umupo sa trono sa isang palasyo. Papunta siya doon para sa isang bagay na mas madilim at mas kailangan. Ito yung 3-point plan ng hari.
At kung iisipin mo, sobrang kabaliktaran to sa ine-expect ng lahat sa isang hari, di ba? Step 1, magdusa. Step 2, mamatay. Step 3, mabuhay muli. Sinong hari ang may ganitong game plan? Wala. At si Pedro, yung a few moments ago ay nasa spiritual high, biglang na-shock. Hindi niya matanggap, Panginoon, wag po, hinding-hindi po pwedeng mangyari yan sa inyo. Ito yung reaksyon nating mga tao, di ba? Ayaw natin ng hirap, gusto natin ng tagumpay, ayaw natin sa isang nagdudurusang tagapagligtas. At yung sagot ni Jesus, grabe, siguro isa sa pinakamatindi at pinaka-shocking na sinabi niya sa buong Biblia. Direkta kay Pedro, sabi niya, "Lumayo ka, Satanas." Bakit ganun katindi? Kasi yung pag-iisip ni Pedro, kahit galing pa sa mabuting intensyon, yun mismo yung tukso mang kaaway. Isang kaharian na walang krus, isang korona na walang sakripisyo. Dito mismo nagbanggaan yung plano ng Diyos at yung inaasahan ng tao. Na nagdadala sa atin sa huling bahagi, ang panawagan. Ngayong malinaw na kung sino ang hari at kung ano ang landas niya, ano naman ang ibig sabihin nito para sa atin? Ano yung halaga para makapasok sa kaharian niya? Ito na yung bottom line. Ang pagsunod sa haring ito ay hindi para maging powerful o sikat. It's about surrender, pagsuko ng sarili. Yung pagpasa ng krus, hindi lang yan tungkol sa paghihirap. Simbolo yan ng tuluyang pagtalikod sa sarili mong agenda para sa agenda ng hari. At dito niya tayo hinahamon ng isang malaking tanong tungkol sa kung ano ba talaga ang mahalaga. Anong mapapala mo kung makuha mo ang buong mundo, lahat ng yaman, lahat ng kasikatan, lahat ng kapangyarihan, pero yung kaluluwa mo naman, yung tunay na ikaw, ang mawawala. Pinapakita niya na ang tunay na buhay ay hindi sa pagkakamit ng mga bagay, kundi sa pagsuko sa isang mas dakilang layunin. At dito nagtatapos yung chapter, sa isang pangako na medyo misteryoso pero puno ng pag-asa. Isang parang sneak peek sa tagumpay at sa tunay na anyo ng kaharian ng hari. Ano kaya yung ibig sabihin niya dito? Yun yung tanong na magandang pag-isipan natin, na siyang magbubukas ng pinto sa susunod na kabanata ng kwento.